Samantala, tila naglabas naman ng sama ng loob si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte kay Senador Antonio Trillanes kaugnay ng hamong magpa-drug test sila. Pinayuhan naman siya ng kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte na huwag nang pansinin ang mga ganitong kumpento at sa halip ay gawin na lamang ang kanilang trabaho. Mula sa Davao City, may report si Jervis Manahan live. Yes, Audrey, kinwestiyon nga ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte si Senador Antonio Trillanes kung bakit hindi pa siya hanggang ngayon ay nakapagpa-drug test. Natanong kasi si Vice Mayor Paulo tungkol dyan matapos siyang pumayag kamakailan sa hamon ni Senador Trillanes na magpa-drug test na. Ayon kay Vice Mayor Paulo, wala pa naman daw schedule ang pagpapadrug test niya pero gagawin daw niya ito sa susunod na pagpunta niya sa Maynila. Kamakailan lang kasi ay pumayag siya na gawin ang drug test nila sa mga high-tech na drug testing center sa Taguig City. Pero ayaw daw niya na sabay sila na magpa-drug test ni Senador Trillanes dahil hindi raw niya kilala personally ito at baka raw kung ano pa yung gawin sa kanya. Tila masama rin ang loob ng Vice Alcalde sa umano'y pambabastos ni Trillanes nang hamunin niya na magpatingin na si Vice Mayor Paulo. Sa kabila nito, sinabihan daw siya ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte na huwag nang pansinin yung ganitong mga tao at mga komento. Sinabihan ni Vice Mayor Paulo nang humarap siya sa media kanina matapos pangunahan yung oath-taking ng Muslim Council of Elders dito sa sangguniang panglungsod ng Davao City. Narito ang ilan sa mga pahayag ni Vice Mayor Paulo Duterte. Bawal ba sa Senado magpa-drug test? Do that guy have to challenge me to any drug test? Okay lang, anytime. Pero sila kailan? Naiiba ba sila sa ibang Pilipino? Naiiba ba sila sa ibang government officials? That kailangan pa nila bastusin ang isang vice mayor o hamunin ang isang vice mayor para lang makapag-drug test? Ganon ka kababa? Ba't ka pumutak? Baka may alam ka. Yes, Audrey, ngayong araw, ngayong ika-4 na pong araw matapos yung pagsabog dito sa Davao City noong sumabog nga September 2 yan sa Rojas Night Market at mamaya ay gugunitain niya sa pamamagitan ng isang misa at sa pagpasa sa publiko ng isang marker o monumento doon mismo sa pinangyarihan ng blast. Humihingi ng mga dasal si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte para sa agarang pag-recover ng mga pamilya ng mga biktima. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Audrey. Samantala, pinabulaanan ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte ang akusasyon ni Edgar Matubato na inutos niya ang pagpatay sa negosyanteng si Richard King. Wala raw panahon ang Vice Alcalde para patulan ang testimonya ng anyay isang baliw. Nakatutok si Tina Pangliban Perez. Halos 3 linggo ring nakalive si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. At sa kanyang pagbabalik sa City Council, hindi siya tinantanan ng media sa reaksyon niya sa testimonya ni Edgar Matubato, ang umaming hitman ng umano'y Davao Death Squad. Mariing itinanggi ng anak ni Pangulong Duterte na gumamit siya ng droga at pinapatay ang negosyanteng si Richard King noong taong 2014. Never in my life nga nanugo ko mong papatay tao. Kung naamang ko'y kalagot sa isa ka tao, ako mismo mukulata niya kabalo mo anak mga taga Davao. Di ko manugo sa ako ang mga problema sa kinabuhi. Sabi ng Vice Alcalde, hindi niya personal nakakilala si King. Pero may plano raw sila magkita noon ni King para sa isang business meeting. Hindi na raw yun natuloy dahil sa pinatay na si King. Nato'y mga middleman sa una nga gusto si Richard King makigstorya sa ako because naasay mga rescue equipments na ipakita sa ako para sa 911 sa Davao City. Pero wag yun na nahitabo. He even invited me to Boracay para dito niya ma-demonstrate to iyahang mga watercraft. No? So wala yun na mahitabo kay tungod namatay man siya. Wala rin daw bodyguard si Vice Mayor Duterte noong bata pa. Kung meron man daw siyang security escort, hindi isa rito si Matubato. So whatever ginasulti ni Matubato, and to tell you frankly, Mr. Matubato, I don't know you. Bisag mag-atbangay tanduha karon dayon. Basig imuha ng anak ang imuhang ginasulti diha sa Senado. Tumanggi ang Vice Mayor na pumunta sa Senate hearing dahil hearsay lang anya at walang ebidensya ang mga paratang sa kanya ni Matubato.
Kung siya umano ang magbubulgar ng mga nalalaman, may isang senador umanong nagko-cocaine at sinisiguro niyang makakakuha ng ebidensya. Kaya kung ako'y makahimog ebidensya ninyo, I'll see to it na kung ako mo akusa ninyo, narabay senador diha, nagka-cocaine, o ako'y makakuha ebidensya nimo, igawas ko yun na. Tininuod ta na storya. Nagkausap na rin daw sila ng kanyang ama hinggil sa testimonya ni Mato-Bato at wala raw siyang planong kasuhan si Mato-Bato. I don't have the time para atubangon na inyong mga gipambuhat. O kabanugon sa siya, buang na. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Hinamon ni Senador Antonio Trillanes si Vice Mayor Paulo Duterte ng Davao na sumailalim sa drug test kasabay niya at ng ilang senador. Itong naging reaksyon ni Trillanes sa pahayag ng Presidential Son na mayroong senador na lulong sa cocaine. Ayon kay Trillanes, dapat din ay pangalanan ni Vice Mayor Duterte ang kanyang tinutukoy. Nakakasiguro raw siya na hindi siya ito. Wala rin umano siyang alam na mga senador na adik. Handa raw ang senador na sumailalim hindi lang sa urine test kundi sa blood test na rin. Na kung ako mo akusa ninyo, narabay senador diha, nagka-cocaine, o ako'y makakuha ebidensya nimo, igawas ko yun na. Dapat same standard. Kung mag-a-accuse siya, di sabay-sabay. Di ba? Oo, tsaka hindi yung urine lang, ha? Blood. Talaga. Huwag na tayong mag-blind item, di ba? If he is sure about his information, then, sabihin mo, di ba? Si Senate President Coco Pimentel naman tumangging magbigay ng reaksyon. Mauubos lamang daw ang oras ng mga senador sa mga pagpatol sa mga isyong tulad nito. Initial drug test, Vice. Ano pang gusto niyo talaga para to dispel all Para mawala lahat ng duda. Actually, request ko nga ang PIDEA if they can do a blood test and hair na test. No? So sinabihan tayo na wala yan dito sa Davao. And nasa Cebu yung blood test, yung hair naman nasa Manila. So kung pupunta akong Cebu, gagawin ko rin yan lahat. Pero mas maganda talaga kung meron tayo yan dito sa Davao. Para lahat malaman natin kung ano talaga. Kasi sabi nila yung sa hair, hindi talaga mawawala yung ng drugs. Okay. So I'm planning to do that soon pag nakapunta na Maynila. So far, you're satisfied with the initial results of the... Oo naman, lahat nag-negative. No? Happy ako na walang nag-positive, of course. Siyempre, masaya tayo dyan na ang City Council ninyo dito sa Davao is clean. The next question will be, how often would you do this? Actually, nasa house rules namin na mandatory pala talaga yan. No? So, plano namin siguro every year. Gawin na to every year. Na gawin ng habit na lahat magpa-drug test every time na kung mag-set ng schedule, I am going to look at the schedule kung kailan dapat din gagawin. So, gawin na natin every year. At kung may mga duda kayo, you can tell us anytime. Papadrug test natin yung person na pinagdududahan ninyo. Lalo na ako. Anytime. Sir, on other topics, sir, yesterday si Vice Mayor Paulo Duterte said na wala naman pinatukuyan pa kung sino, pero meron daw pong isang senador na added daw po sa campaign. Your reaction daw po? I wouldn't know. I wouldn't know. Basta ako, I'm sure na I'm not that senator. And paano kaya natin ma-resolve yun? I believe, siguro kung mapapangalanan niya, di mas matutukoy natin. Pero kung blind item yan, hindi. May suggestion sir na magpa-drug test daw yung mga senador para Pwede naman yun. But alam niyo yung ganyan kasi, ano yan, voluntary nature. And sa akin dito, dapat same standard. Kung mag-a-accuse siya, di sabay-sabay. Pati siya magpa-drug test. Oo, tsaka hindi yung urine lang, ha? Blood. Talaga. Tingin po ninyo, ano yung intention? Bakit siya nagsabi ng gano'n? Kasi hindi naman yung pinakalaman. I don't know. Siguro para magkaroon ng down sa matarnish yung image na Senado. But hindi naman. Individually,
the faults of the individual senator cannot tarnish the integrity of the senator. Pero kailangan ba yung patulan ng drug test, unsubstantiated yung allegation? Sa akin, ini na lang, di ba? Kasi gusto sabihin, next niyan, baka, ano daw, may isang senador na, kunyari, sabihin, may senador na addict sa cocaine, lahat kami, drug test kami. Next niyan, meron daw addict sa, ay alcoholic, di sunod naman kami. Ano susunod? May addict sa lechon. Hindi, kumaga, ano na parang Sino yun? Sino, sir? Ako, mahilig ako. Parang yun. Isumbok kita. Hindi, sa akin, ano na lang, huwag na tayo mag-blind item, diba? If he's sure about this information, then Name names. Sabihin mo, di ba? So ang burden na kay Paolo, patunayan. Oo naman. Kasi peperwisyoin mo pa yung 23 na hindi naman addict, assuming that's true. Tapos i-clear pa lang lahat namin, para hindi naman hindi ganon. It doesn't work that way. Pero sir, you're willing? May senador na gumagamit Na? May info ka sir na meron gumagamit.